ng Inang Birhen ay tupdin ang habilin ni Jesu Kristo. Kaya tayo ay makisalo sa banal na piging ng tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko ng aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayag kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ang kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang pairalin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang nagpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tayo pong lahat. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Tugon, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Tugon, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Tugon, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, atin patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Tugon, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes Santo ng mga mahal na araw na tinatawag natin. At 6 na araw mula ngayon ay ang Pasko ng Pagkabuhay. Kung paanong itinatapat din sa ating ipinahayag na Ebanghelyo ang pagdiriwang ng mga Hudyo ng kanilang kapistahan na tinatawag natin ding Pampaskwa. Ito yung kanila pong ginugunita at napakahalaga nito para sa kanila na kung saan ay naghahapunan, kumakain sila ng sama-sama, inaalala yung pagliligtas ng Panginoon sa kanila. Sa Ebanghelyo natin, andi dito na rin yung mga tinatawag na premonition, mga huling mga ginagawa ni Kristo, mga paalala ng isang tao ay malapit ng pumanaw. Ibinigay ni Maria kay Jesus sa pamamagitan ng paglalagay ng pabango sa paanan nito at kanya pong hinugasan sa pamamagitan ng kanyang luha at pinunasan ng kanyang buhok. Noong unang-unang panahon, dahil wala pa tayong mga imbalsamo, wala pa tayo ng mga chemicals o mga ginagamit natin sa patay, kaya napakadali po na maagnas at kapag naagnas na ang katawan ng tao, ito po ay sobrang baho. Kaya ginagamit yung pabango. Binubuhusan ng pabango yung katawan nung namatay, kung saan bago ito balutin at bago ito ilagay sa libingan para hindi umalingasaw yung baho. Kaya mahalaga po yung pabango. Malinaw ba yon? So, premonition na yon. No, na sa darating na mga susunod na araw, kakailanganin nito ni Jesus para sa kanyang katawan. Pero dito po, sabi nga ni Jesus, maganda rin kasi mapagnilayan natin ito dahil itong si Judas Iscariote, mangungupit, si Judas Iscariote na taga-ingat yaman ng kanilang samahan ay nanghinayang doon sa pabango. Kunyari, sabi nga dito, kung ibinenta na lang sana, mas marami pa tayong napakain ng mga pulubi. Pero alam ni Jesus kung ano yung nilalaman ng kanyang puso, kung ano yung tunay na kahulugan ng kanyang sinasabi. Kaya pinaalalahanan din na hayaan ninyo si Maria, hayaan ninyong gawin niya ito habang siya po ay buhay pa. Naintindihan po ba? Yan. Kasi kung titingnan natin yung mga karanasan natin, mahilig tayong magkawang gawa. Pero ang tanong, totoo bang pagkakawang gawa o panakipbutas lang at mayroon talaga tayong ibang intensyon? Ginagamit natin yung mahihirap para lamang makapangolekta, ginagamit natin yung mga mahihirap para lamang sumikat. Ngayon, kahit sa mga social media, yung mga social work, yung mga pagtulong, kala mo napaka-generous, kala mo mababait talaga, pero pinagkakakitaan pa pati ang mga pulubi, pati yung mga mahihirap. So, mabait ba talaga? Generous ba talaga? O may iba talagang intensyon? Pangalawa, maganda po itong ginawa na pagkilos ni Maria na habang buhay pa si Jesus ay kanya nang binuhusan at ibinigay yung pinakamamahal na pabango, pinaka-espesyal na pabango. Habang buhay pa si Jesus, naamoy na ni Jesus. Nakita na ni Jesus kung ano yung ginawa at gagawin ni Maria sa kanya. Nakadalasan yan yung kamalian natin. Kapag buhay pa, tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Buhay pa yan. Pero kapag buhay, pinagdadamutan natin. Kapag buhay, ayaw natin ibigay kung ano yung espesyal.
Pero pag namatay na, doon, bibilan mo ng bagong damit, napupunitin lang din naman sa likuran para maisuot, bagong gown, tapos meron pa mga pa-catering, meron pa, nung buhay, ayaw pakainin, kasi pagbabawalan, bawal yan, bawal sa iyan, huwag matigas ang ulo, pero pag namatay na, may pa-catering para sa mga bisita. Pag buhay pa, ayaw sundin ang mga magulang. Pag namatay na, iiyak ng todo. So hanggang kailan ba natin talaga matututunan yung mga aral na ibinibigay sa atin dito? Hanggang kailan natin ito gagawin? Yung realidad, no? May mga realidad sa buhay na dapat tayong mamulat sa katotohanan. Kailan kayo hingi ng tawad? Kapag patay na yung tao? Kapag buhay pa, ayaw kausapin. Kapag buhay pa, ayaw lapitan. Pag patay na, doon iiyak at mahahagulgol at sasabihin na naman natin sa Diyos, bakit niyo siya kinuha? Why, bakit? Nung buhay, may silbi ba? Nung buhay, nilalapitan ba natin? Habang buhay pa, no? Minsan kapag mayroon po mga ibang nakikita ko, no, yung matatanda, kapag pinagbabawalan ng mga anak, parang minsan pinapayo ko, sige, nahayaan nyo na, konting panahon na lang yan eh. Pagbabawalan nyo pa. Pero yung ang atin, no, sana mas mapagnilayan natin muli, no, ngayong Lunes Santo, ngayon na si Jesucristo ay naghahanda sa nalalapit niyang pagsasakripisyo, sa nalalapit na pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. So ano yung mga dapat nating ibigay? Ano yung mga dapat nating gawin ngayon pa lang? Lalo sa mga deboto, no, nagdala ng imahen dito, yung balangay ng mga Dodgers Club. Hindi tayo pwedeng hanggang pasanan lang at hanggang prosesyon lang. Ang panawagan ay sundin kung ano ang kanyang mga ipinag-uutos, gawin natin habang tayo po ay malakas pa. Kailan tayo titigil ng bisyo? Kapag nagkasakit na? Mahilig tayong magpasan, mahilig tayong magprosesyon, pero yung mga sinasabi ng Nazareno, ang tanong, ginagawa na ba natin? So ngayon, tingnan natin. Anong espesyal na pwede nating maialay sa paanan ni Jesus? Kung sa konteksto lang ng ating pagninilay, no, ng ating pagdiriwang, 6 na araw na lang nating makakasama si Jesus. Kung mayroon tayong gano'n, no? Minsan maganda rin yung alam mo kung hanggang kailan na lang. Yung pag binibigyan ng taning, di ba, no? May mga tao kasi na binibigyan, grasya din yun eh. Yung 1 buwan ka na lang, 3 buwan ka na lang, 1 taon ka na lang. Alam mo, mayroon ng palugit eh. At doon talaga, ibibigay mo na at dapat mo nang ibigay at gawin kung ano ang dapat mong gawin. Kaysa yung mga, di ba, parang hindi natin alam, biglaang nawala. Ang dami natin mga regrets. Ang dami natin mga sana. Pero nyo, sana magkaroon din ng ibang mindset. No? Kapag meron ng taning ang inyong buhay, ipagpasalamat mo lalo. Kasi isang biyaya din yun eh. At imbis na magmukmok, imbis na malungkot, sige lang, sayang ang oras, sayang ang araw. Kung igugugol natin sa sama ng loob, kung igugugol o ilalaan pa natin sa mga pagsisimangot natin o kumbaga pag-iinit ng ulo, sayang. No? Sayang ang araw. Enjoyin nyo na yung buhay. Kung halimbawa ikaw, 6 na araw na lang ang buhay mo, ano ang gagawin mo? O yung kakilala mo, 6 na araw na lang, ano ang gagawin mo? Kaya ngayon, kahapon, pinaalala ko po sa inyo na dati,
Dati-rati, pag mahal na araw na, wala nang pasok. Wala nang pasok sa eskwelahan, wala nang pasok sa opisina. Kasi isang linggo lang ito eh. Di ba? Isang linggo lang. Pero ngayon, sayang ang mga araw, pwede pa tayong kumita. Na para bang malulugi tayo kapag nagbigay tayo ng isang araw para sa Panginoon. Tingnan natin, tayo rin naman po, no? Tayo din naman ang mawawalan at tayo din naman yung makakaranas ng labis na kawalan at panghihinayang sa buhay kapag hindi natin naibigay kay Kristo ang nararapat nating ibigay. Amen? Tumayo po ang lahat. Sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo na sa Kanyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtsatsaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong tagapagligtas, dinggin mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong tagapagligtas, dinggin mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway magpahingalay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong tagapagligtas, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Tumayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ng buhay na walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay masapasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung natapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta,